Here I am longing for you. And your love bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me. It's all my life. Take over. Here I am waiting, abiding beneath thy breath. Here I am longing for you. Your love bring me to you. May I know Jesus more and more. Oh, it's all my life. Take over the way. Come bread in me. It's I will rise on thee. Come live in me. It's all my life. Take over. Come bread in me. It's I will rise on thee. Come live in me. It's all my life. Take over. Come bread in me. And I will rise on thee. Come live in me. It's all my life. Take over. Come bread in me. And I will rise on thee.
lahat ng mga namumuno. At Lord, alam mo, Lord, na ang aming problema, Lord, sa aming bayan. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang kikilos, Lord. Ikaw ang mag-aayos, Lord, sa lahat ng mga pangangailangan namin. Sa lahat ng mga basic needs, Panginoon, alam mo namin, Panginoon, Ikaw ang mag-provide nito, Panginoon. At Lord, hindi mo hayaang walang Pilipino, O Lord God, na magugutom, Panginoon. We pray, O Lord God, sa bansang Israel, sa US, sa Iran, Panginoon, kapayapaan, Panginoon. Alisin mo, O Lord God, ang mga rebellion spirit, O Lord God, ng lahat ng mga namumuno, O Lord God, sa buong mundo, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng kababaang loob, Panginoon. Naayos na usapin, Panginoon. Unity, O Lord God. Tulungan mo, stop na, O Lord God, ang gera, O Lord God, sa buong mundo, Panginoon. Tulungan mo, O Lord God, na maraming nadadamay, O Lord God, dahil sa gulong ito, Panginoon. Naniniwala kami na Ikaw ang mag-aayos, Panginoon. At Lord, sa iyo lang, O Lord God, ang lahat ng pagtitiwala, Panginoon. We pray, O Lord God, sa gawain na namin ngayong umaga, Panginoon. Lord, babaan mo kami, O Lord God, ng iyong banal na Espiritu, O Lord. Pour out, O Lord God, your Spirit, Panginoon. At Lord, lahat, O Lord God, ng mga bangko, O Lord God, na walang nakaupo. We pray, O Lord God, na Ikaw ang magpapadala, O Lord God, ng taong po, Panginoon, sa mga bahagi upuan, Panginoon. We pray, O Lord God, na ngayong umaga ito, mararamdaman ka namin, O Lord God, ang iyong kapustusan, Panginoon. At Lord, sa magsasalita, O Lord God, we pray, O Lord God, double anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo ang kanyang lagi, O Lord God, ang kanyang isip, Panginoon. At sa pagpapahayag, O Lord God, ang iyong salita. We pray, O Lord God, sa music team, Panginoon. Lord, samahan mo, O Lord God, ang lahat ng music team, O Lord God, na pinamit mo ngayong umaga, Panginoon. Lord, sasamahan ng mga magagandang anghel, O Lord God, bababa ang mga anghel, O Lord God, na magbabaka, Panginoon, at mararamdaman po namin. At Lord, ang lahat ng nakapagpayagan sa iyo lamang, Panginoon. Maraming po salamat kung aming samang dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amin. Hindi na magkataas na pagkakaupo para sa Diyos. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord. Thank you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope
Yes, Lord. Yes, Lord. At your feet, oh Jesus, the greatest of your mercy and love. At the feet of Jesus, we fall down, we lay our crowns at your feet. Oh Jesus, the greatest of your mercy and love at your feet. Oh Jesus, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Before time, oh, we praise you, Lord. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus, the greatest of your mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus, the greatest song, your mercy and love at the feet of Jesus. Oh, church, we fall down. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus, the greatest song, your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, 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 is the Lamb. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you,
away, and I simply come. Don't just bring something that's above. Humble bless your it's not what you have required. You search much deeper within to the way things happen. You're looking into my heart. Just that's one. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When the music plays and all is stripped away, and I simply come home, just to bring something that's someone. How about you? I'll bring you more than a song, but a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things are. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. Reach out for more, want to worship you. I bring you more than song, more than songs. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song, more than a song. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, just one into my You're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you, it's all about you, Jesus. You're looking into my heart.
It's all about you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, I'm coming back to heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Sabihin mo po. Sabihin mo sa Panginoon. Sige, ulitin mo sa Lord. I'm coming back. I'm coming back to heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Sa iyo po ang papulit na sasamahan. Tawag sa pangalan ni Jesus. Agad ang sabi namin. Amen. So, bago ko po simulan, sino po dito nakakakilala kay, alam ko kung kilala po natin ito lahat, si Haring David po. Amen po. Bago po naging hari si Haring David, ano po siya? Magpapastol po ng mga hayop. At dito po sa kanyang pagpapastol, imagine po natin na mas maliit po sa kanyang bahagya. Mamagyan po siya. Nung pinatawag po siya o napunta po siya dun sa labanan na upang harapin, sino? Si Goliath po. Ano po ang nakapagpatalo o paano nasupil o natalo si Goliath ni David? Sa pamamagitan ng bato, tama po. Sa pamamagitan ng tirador, tama rin po. Pero alam niyo po ba, nung lalagay natin yung sarili natin doon sa mismong sitwasyon na yun. Paano kung walang dalang tirador si Haring o si David? Kaya pa kaya niyang talunin si Goliath? Amen po. Kasi po para sa akin, hindi po yung tirador at hindi yung bato ang kung bakit natalo si Goliath. Ito po'y walang iba kundi yung kanyang pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, nandiyan po ang lahat na tumayo po sa ating upang basahin po natin ang Bible verse po ngayong araw. Ito po ay nasa Roman 10:17 na sa English po ay consequently, faith comes from the hearing the message and the message is heard through the word about Christ. Sa Tagalog po, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tayo po manalangin. Father God, once again, we give you praise, we give you thanks for this wonderful day and time that you have given to each and every one of us. It's an opportunity, Lord, to hear your voice, to hear your good news na sa nawa po'y tumimo po ito sa aming mga puso't isipan at nawa po'y paglabas po namin sa inyong tahanan na ito. Ito po ay aming maisabuhay, hindi lamang po ngayon, bagkus po sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Hindi po itinakas, dinadalanan po namin ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magsimpo na po tayo lahat.
So, once again po, minessage po ni Pastor Ryan B. sa akin na, Brother Mike, pwede ka ba last month pa po to ha. So, pagka-message po niya nga sa akin, ang nireveal po sa akin sa atin ng aking Panginoon yung about sa topic po na faith relation, not tradition. So, malalaman po natin yan sa habang tinatalakay po natin itong ating salita po ng ating Panginoon. Pero bago po yon, ano nga ba po ang pundasyon ng ating pananampalataya? So, who is the foundation of our faith? Alam natin lahat to. Muli po ay, Jesus Christ is the foundation of Christian faith. So, the foundation of the Christian faith is Jesus Christ. Specifically, His person, work, and resurrection. Sabi nga po sa 1 Corinthians 3:11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. Amen. Sa aspeto naman po, aspect of this foundation include the person of Jesus as both God and man, the Savior. Sabi ko nga po nung last 7 word po, wala pong, hindi pwedeng kailangang maganap ang crucifixion upang maganap ang resurrection. The resurrection, the crucial event that validates Christianity. So, ang mahalagang kaganapan na nagpapatunay sa Kristiyano, sabi nga po, the apostolic witness, the testimony of Jesus' life, miracles, and works. According po sa 2 Peter chapter 1, verse 16 to 18, the foundation of our faith is the apostolic witness to Jesus Christ. This witness include Jesus' identity as the Son of God. Maniniwala po ba tayo na ka-ultimo, kahit wala po tayo ng mga panahon na yun, isa po tayo sa mga naging witness. Paano po natin nalaman at paano po tayo naging witness? Walang iba po, hindi po sa banal na kasulatan po ng ating Panginoon. So, sabi nga po doon sa 2 Peter chapter 1 verse 16 to 18, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan. Pasensya na po, medyo po maliit. Kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinabatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y mangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap na sa banal na bundok. Baka naman po sa atin dito ay may magtanong, kababawin ko nga lang po naging witness na po tayo sa pamamagitan po, magbabasa po natin ang banal na Biblia. Baka po may magtanong po sa atin dito, paglabas natin dito, hindi po natin alam kung ano po itong hihilo. May magtanong lang po sa atin. Ang sabi po, what is the foundation of Christian faith? Jesus or the Bible? Baka makonfuse po kayo o mag-alinlangan. Sabi po sa foundation of Christian faith is our Lord and work of Jesus Christ. Ulitin ko po ang foundation po natin ng Christian faith is our Lord and work of Jesus Christ. And
the Bible only states, records these truths. And it's the foundation of our faith in it. Pundasyon ng ating pananampalataya ay mismo si Jesus. Ang kanyang mga ginawang mga himala kasama na ang pagkamatay at pagkabuhay niya. At lahat ng ito ay nakatala sa banal na Biblia. Bagamat nandito po, napaliwanag po, itinala po lahat ng himala, lahat ng buhay ng nagkatawang tao po ang ating Panginoon Jesucristo, lahat po, at alam naman po natin yun, nakasaad po lahat dito sa banal na Biblia po. Sabi nga po sa Hebrew 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng ating Ama. Introduction pa lang po yan. Iniisa-isa lang po bago po tayo pumunta dun sa mismong topic po natin ngayong umaga. About sa ating relasyon po sa ating Panginoon. An intimate relationship, sabi nga po, with Jesus is described in the Bible as a deep, abiding connection. Connection, alam mo po natin lahat ng connection po sa ating Panginoon based on love, trust, obedience, and mutual indwelling, like a branch and a vine. Alam po natin, lagi po natin narinig ito kala Pastor LB, kay Pastor Fernan, yung John 15:5. Ako ang puno at ubas at kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako ay sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sa haba-haba po ng aking binanggit na Bible verse, ang mga pundasyon po na ito about sa ating pananampalataya, nagmula po ito lahat ng aking binabanggit about sa pundasyon po ng pundasyon po natin ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ayon nga po sa San Mateo, kinastigo po ng ating Panginoong Jesucristo ang mga Pariseyo ng panahon niya about doon sa Matthew 15:3. Sabi nga po doon na sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Ayan, nabanggit na po yung tradisyon. So, nagalit po siya. Ang mas mahalaga naman po talaga dapat ay yung relasyon po natin sa ating pong Panginoon at hindi yung kung ano pong tradisyon, lalo na po yung kinaaniban ko po dati, yung kung ano po yung tradisyon na naganap po. Bago po ako nakakilala po sa ating Panginoon. Last Good Friday po, speaking of tradition, nung papunta po ako dito, kasi nga po isa po ako sa last 7 ward, maga po nun, Biyernes Santo. Sa bayan po ng Bulacan, nandiyan po yung may pabasa, may prosesyon, at yung pinitensya o yung pasampulos. Pinilit ko pong agahan ng alis kasi nga po, sigurado pong magka-traffic po ako noon. Dahil nga po, nagpiprepare na po yung ibang magpipinitensya pa. Kasi yun po yung, alam po, hanggang alas 12 na lang yung pagpipinitensya ngayon. So sa bukid po ako nagdaan. Sabi ko nga kay Pastor Fernan, sa bukid na po ako nagdaan doon saan kasi po kung sa kalsada po ako baka alas 12 na wala pa ako dito. Ganun po kagrabe yung traffic nung mga araw na yun. So sa bukid na po ako nagdaan. At doon po, yung iba nagbuhubad na, kinakadyutan na po sa likod o hinihiwa ng blade para dumugo. So ang dami, napakadami.
So paglagpas ko po doon sa mga nagpe-prepare o kalagitnaan ng nagpe-prepare na nagpipinitensya, may napansin po ako doon sa gilid nila. Isang case na Red Horse ng beer at merong pitchel na may yelo, sinasalin yung isa at tinatagayan na yung bawat nagpe-prepare para magpinitensya. So, I feel pity. Naawa po ako sa kanila. Dahil sa pag-iisip po nila, sa ginagawa nila na yung mapapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. At the same time, pinapasok po nila yung masamang espiritu sa kanilang katawan sa pag-inom ng alak po. Sabi po, ano ba yan? Tapos, pero bago po yun, Miyerkules Santo, nakita ko naman po, dapat rin po nagpe-prepare. So, nakapagpasang krus na, after po nun, diretso na sa iskinita, yung pala po inihintay na nung kainuman niya, yung nagpinitensya o yung nagpasang krus. Dati po kasi nung maliit pa po ako ng Katolik, pinangarap ko rin po yan. Sabi ko, paglaki ko gusto ko magpinitensya o magpasang krus. Nung nagkamulan na po ako, kasi nga po, simulat sa po, maliit po, hindi po ako minum talaga po na, o bihira ko, nung time ko bihira, napakano po uminom about sa alas. Ganun pala ginagawa nila, after na magpasang krus o magpinitensya, iinom. One time nagkaroon po ako ng opportunity, interviewin yung nagpinitensya. Brad, bakit ka ba umiinom after mo na magpinitensya? Siyempre naman, para hindi ko maramdaman yung sakit dun sa paghiwa sa likod ko. Sa loob ko, di sana hindi ka na lang nagpinitensya para hindi ka nasaktan. Pero hindi ko na po sinagot. Baka mamaya, buntalin ako kasi nakainom na ako, di ba? Kaya sabi ko, I feel pity for them. So naawa po ako sa mali kong tradisyon na kanilang ginagawa na akala po nila na makakasave po sa kanila about sa kanilang mga kasalanan. Meaning, no need ng kailangan saktan ng sarili para maipakita sa kapwa mo na sumusunod ka sa ating Panginoon. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay sapat na at isang beses lamang ginawa para sa kaligtasan ng tao. Kaya hindi na kailangan pang ulit-ulitin ang kanyang sakripisyo. Ang pahayag na ito ay tapos na. Sabi nga po doon sa Juan 19:30, ay nagpapatunay na ang ganap na ang gawaing pagtubos ng ating Panginoong Kristo. Ang faith, para sa akin po, it's not tradition but a relation with God. Sa Tagalog ay nangangahulugang ang pananampalataya ay relasyon sa Diyos. Ito ay hindi lamang paniniwala na umiiral ang Diyos, kundi isang buhay, personal at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Amen po? Amen. Ang deeper meaning pa, ayan, punta po tayo sa mas malalalim pa pong meaning o kahulugan ng ating relasyon, pananampalataya po sa ating Panginoon. Trust and reliance, pagtitiwala at pananalig. Ang pananampalataya ay ang buong pusong pagtitiwala. Ulitin ko po, ang pananampalataya ay buong pusong pagtitiwala sa katangian, pangako at kapangyarihan ng Diyos kahit hindi siya nakikita. Sabi nga po sa Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. The Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Yung sa amin pong mga youth tuwing Thursday, madalas ko po narinig yan lagi pinapanggit ng mga kuya na pag hinihingan po namin sila ng Bible verse. Sabi nga po, do not be afraid or terrified because of them. The Lord, for the Lord your God goes with you. He will never leave nor forsake you. Amen. Yung huling pag-preach ko po dito, di ba, hiningan ko po kayo ng panalangin. Hiningan, sabi ko po sa inyo, baka pwede pong ipanalangin niyo po ako. Kasi kahit ito pong pangyayari na ito, hanggang ngayon po, hindi po alam ng misis ko.
about dun sa pagdi-deliver ko po ng video, kaya tatandaan niyo po yun. Ulitin ko po, Sabado po, kinalingguhan, magpipreach po ako dito. Sabado may umagkila po ng video okay sa amin, hindi po alam na misis ko to. Pagbaba ko po ng video isang maliit na iskinita. So sinakay ko po yung video sa kartilya, papasok sa iskinita. So nung tansya kong makikot po yung iskinita, unti-unti ko pong iniliko yung aking video para madala po doon sa nagpapadiligan. At sa kasamaang palad po, nasagi ko po yung isang motor na bagong setup at bagong motor. Tatlong gasgas po na malalim, nagasgasan ko po yung motor. Sabi po nung tao nandun, nagasgasan mo yung motor. Babalik po ako tayo, dideliver ko lang po yung video. So, diniliver ko po yung video sinundan na po ako ng may-ari o ng nanay. Nagasgasan mo yung motor ng anak ko. Bago pa naman yun. Bagong setup. Babalik po ako na yun. Tapusin ko lang po mag-deliver ng video. Madaling salita po, na-deliver ko po yung video. Bumalik po ako doon sa iskinita na nagasgasan ko yung motor. Tandaan po natin, Sabado yun, kinalingguhan, mag-preach po ako dito. Nandun po yung nanay, medyo mataas na po yung tono, pinalabas pa po yung asawa niya. Doon po nagsimula, napakataas po ng tono ng asawa niya. Bakit mo, sa dami-dami ng motor dito, ito pang motor ng anak ko, ang gagasgasan mo. Alam mo ba, ang ginastos dito ay inabot ng 35. Hindi po nagkakamali, 35 o 32. Lord, 600 lang yung arkila ng video. 32K itong babayaran ko. Bukas magpipreach po ako sa Golden Hills. Inaatasan niyo po ako magbaba. Paano ko po magagawa ito? Habang pataas ng pataas po yung salita ng tatay sa akin. At isa lamang po ang nababanggit kong salita sa kanya. Pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya. Yun lang po ang dalawang word na yun ang binabanggit ko sa kanya. At dahil po dito sa Deuteronomy 31:6, sino po nakakaalam yung games na Who Want to be a Millionaire? Nag-collab friend na po ako. Lord, mahal ko po, pray ko po kayo. Collab pa rin, I need help. Sabi niya lang po sa akin, manalangin ka. So sa isip ko po habang nakatingin ako sa tatay, nilelay hands ko na po ng paganyan yung kamay ko at pinagpe-pray ko na po yung tatay. At mula dun sa, ano ka ba naman, sa dami-dami ng motor dito, bakit yung pang motor ng anak ko ang binangga mo, nagasgasan tuwid? Mula dun sa high pitch niya, nang unti-unti po naging mahinahon ang pagsasalitaan ng tatay. Sabi ko, Lord, tama po yung sinabi niyo. Hindi niyo po ako iiwan. Amen po. Palakpakan po natin ito. At nung linggo, at sabi ko nga po, Lunes ko po kukunin yung video So 2 araw po doon. Lord, ba't pinatagal niyo pa po yung pagbabalik ko doon? Kasi sabi ko, pagbalik ko po, mag-uusapan po namin yung presyo talaga. Kung magka 35K ba talaga ang ibabayad ko? O mas mataas pa doon? Dahil 600 lang po ang arkila ng video. Dito ako, humingi ako ng prayer sa inyo. Eto na, Lunes na, bumalik na ako para kunin yung video. Dilakpasan ko muna po yung may-ari ng motor na nagasgasan ko. Kinuha ko po yung video. Kinuha ko na po at bumalik na po ako doon sa tahanan na nagasgasan ko. At kung ano yung itsura na nalilisik po yung mata, nung unang huli po kami nag-usap, ngayon po talaga pong maaliwalas po yung pag-uusap namin. Amen po. At pinanghawakan ko nga po yung Deuteronomy 31:6 na yan na
He will never leave you nor forsake you. Sabi niya, 32K yan. 32K pala, natanda ko na. Sabi ng anak ko. Pero sabi niya, hati na lang daw kayo. Lord, pwede po bang makahingi ulit po ng lifeline ko lang mula po dun sa 16K na binanggit po niya, sumabat na po yung nanay. Pero napakiusapan po namin yung anak namin na gawin 2,000 na lang ang hingi namin sa iyo. Pero bago po yun, dahil nga 2 araw na inarkita yung video kay 600 isang araw, dahil alam po yung nangyayari sa akin, naawa po, ginawang 1 to yung bayad sa video. Amen. Hindi pa po dyan tatapos. At yung nalaman po nila na isa lang nga po sa hanap buhay ko yung nagta-tricycle nga lang tsaka nag-deliver ng video kay. Sabi po nung nanay at tatay, pumayag mo yung anak namin na 2,000 na lang na ang ibigay mo, pero mas gusto namin ang hingin na lang sa iyo 1,500. Amen. Pero hindi ako doon. Dahil nga, 1 nga ang binigay sa akin, magkano na lang po ang nilabas ko sa bulsa ko? 300 na lang ang ibinigay ko po na nagaling po mismo sa akin. Ganyan po kabuti, hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon. Kung ang pananampalataya po natin kasi takas ng kay David na kahit 3 higante pa yan, kaya po natin yung sukuin sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po. Kaya, nalaman po ng misis ko. Kaya nung mga nakakaraan, kinakausap niya ako, hindi ko lang alam, napansin ko niya, parang lingaw po ako o libang. Biruin mo ba naman, ilang deliver po ang gagawin ko para maabot ko yung 32K. Di ba po? Pero hindi, humingi po tayo, nagwala pa rin po kasi tayo, kaya ang lakas po natin sa Panginoon. Biruin mo mula sa 32K, naging 300 na lang nilabas ko. Amen po, di ba? Amen po. So, sabi nga po, sa pangalawa na po tayo. Sa pangalawa po, personal na relasyon, personal relationship. Ito ay tulad ng isang relasyon kung saan nakikilala mo siya ng mas malalim sa pamamagitan, siyempre walang iba, kundi ating mga panalangin, pagbabasa ng kanyang mga salita through the Bible, pagsunod sa kanyang mga utos. The 2 most important ingredient of personal relationship with our God, walang iba po kundi ang love at forgiveness. Ilan lang po lang to. Bigay lang muna po ako ng 2 most important ingredients of personal relationship with God, walang iba kundi ang love at forgiveness. Ano nga ba ibig sabihin po? Dinawin po, refresh po natin. Ibig sabihin kapag wala ka nitong dalawa na ito, hindi matatawag na tunay na relasyon ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Ano nga ba ang love? Sabi nga po sa 1 Corinthians 13, 4-7, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Ito po yung ibig sabihin ng love at love, huwag po natin baguhin. Kasi nga po, minsan po, kadalasan po, ano po yung nagiging saksi. Yung pong ma-believers man po, unbelievers, iniba na po nila yung meaning o kahulugan ng love. Lalo po sa akin, na isang OFW, yung mga dabarkats o tropa pips po doon, iniba na po nila yung meaning o kahulugan ng love. Sabi, the more you love,
mas mahal ka ng Diyos. Kaya hindi lang yung love nila yung misis nila sa Pilipinas, kundi mas marami silang love doon. Tunay na lang. Literal na nilove kung sino-sino po. Kaya naawa po ako dahil nga po, nababalitaan ko na lang po. So, dahil nga po nangyayari, kung sino-sino nilove nila, yung love na tunay nila na nasa Pilipinas, na nahihiwalay po yung pamilya sa pamilya. Alam ko po, alam nyo na yung ibig ko sabihin, o yung other families po, ayan po. Ganun na po yung ginagawang love. So, forgiveness naman po. Sabi po sa Colossus 3:13, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ninyo sa Panginoon, sa inyo ng Panginoon. Sa atin po, lalo po sa buhay Kristiyano po, sa atin po, madalas ko rin po narinig ito kada Pastora Eli, Pastor Fernand, pagpatawad ka sa iyong kapwa. Humingi man ito ng tawad sa iyo o hindi, patawarin mo siya. Dahil ikaw yung magdadala nito, yung kapayapaan sa iyong puso. Ito po, naranasan ko rin ito sa dami na rin po ng mga nakahalumuha kong tao at mga churches. Nakakaawa lang po yung magpapatawad ka na may kondisyon pa. Ayan, nabanggit ito ni Pastor Elvin yung last time sa Green Falls. Ang hirap lang po nung magpapatawad ka na may kondisyon. Okay. Brother Jude, sige, pinapatawad na kita. Kaya lang, ayoko na makikita yung pagmumukha mo rito. Sabi, pagpapatawad mo ba yun? O kaya naman, Brother Archie, pinapatawad na kita. Kaya lang, huwag kang mamalik sa church na to. Para hindi na tayo magkikita, hindi na tayo magkasala sa isa't isa. It's not that kind of forgiveness o pagpapatawad sa kapwa. Hindi po yun kaaya-aya po sa paningin po ng ating Panginoon. Diyan po nagsisimula nga po yung pagtiso, di ba po? O yung backsliding hanggang sa madala na po siya nung bugsukan ng kanyang damdamin. Dahil nga po doon sa ganun nangyayaring kapatawaran o pagpapatawad po. Sa pangatlo po, pagsuko at pagsunod. Surrender and obedience. Ibig sabihin nito ay yung pagpapaubaya mo ang iyong buhay sa kanyang pamumuno. Ang iba kundi ating Panginoon Kristo at ginagawa ang kanyang kalooban. Wala pong silbi ang pagsuko kundi lang din susunod sa kanya. Ito po, madalas ko na po itong naikukwento. Madalas ko na po itong nababanggit. Meron po isang Christian preacher o sige na po, sabihin na natin po, ordinary Christian na nagpipreach na po, nagmi-mission. One time po, nautusan siya ng isang pastora niya o pastor na mag-mission sa bundok. Kahit na mayabang siya, may halong yabang, nakakapag-preach na ako kasi sumusunod ako sa kalooban ng ating Panginoon. Tinest siya ngayon ng ating Panginoon. Sige nga, inutusan siya ng pastor o pastora niya na umakyat sa bundok para mag-mission sa mga pastora. Ito yung pinasa dumagat. Dumagat na lang po ang gawin natin sa ako. Umakyat po siya. Hindi sinasadya, inabutan po siya ng dilim at may paulan na po. So, total darkness po. Ang sama pa po doon, nahiwalay po siya doon sa kanyang mga kasama sa kanyang paglalakad. Kumbaga, naligaw na po. Ano yun po pamumuno at ginagawa ang kanyang kalooban. Ginagawa ang kalooban na ating Panginoon obedience. Sa kanyang paglalakad, naligaw na po siya, nahiwalay sa kanyang mga kasama, nalaglag po siya sa bangin. Habang bitbit niya ang kanyang Biblia, nadulas siya sa bangin at may nakapitan lang po siya isang baging. Sa kanyang pagkapit, katulad ng ginawa ko kanina, humingi po siya ng kolapren sa ating Panginoon. Habang nakakapit, parang ganito po ang itsura niya.
Hindi po siya nawala ng pag-asa. Nanalangin po siya, Lord, tulungan niyo naman po ako. Di ba po, magbababa po ako ng word sa mga dumagat. Malalaglag na po ako. Lord, please, tulungan niyo ako. Sumusunod naman po ako sa kalooban mo. Sabi ni Lord, sige nga, test nga natin ito kung talagang sumusunod sa aking kalooban. Sige, bumitaw ka. Lord, bangin po ito. Bangin, ang dilim po, napakadilim, Lord. Bangin po ito, tulungan niyo naman po ako. Bumitaw ka. Lord naman, binibiro niyo naman ako. Bangin po ito, hindi po makakapagbaba ng word bukas sa mga dumagat. Bahala po kayo. Bumitaw ka. Gawin po yun hanggang inabot na po siya ng umaga. At sa pagsikat po ng araw, laking panghihinayang niya. Kaya pala siya pinabibitaw ng ating Panginoon, isang dangkal na lang lupa na. Amen po. Ang obedience po, magiging masunurin po o pagsunod po sa ating Panginoon, hindi lang po sa salita. Kailangan po natin ng haluan ng gawa. Kung talagang nagtitiwala tayo sa Kanya, anuman ang kalooban niya na binaba sa atin o anong sinabi niya, don't hesitate to follow God because God ang siyang magliligtas sa atin, anuman ang ating sitwasyon o kondisyon ng mga oras na. Amen po? Ito po. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay higit pa sa mga handog o ritual. Ito ay pagdinig, pagtitiwala, at paggawa ng kanyang kalooban. Ayon sa Biblia, ang pagsunod ay nagdadala ng pagpapala, katapatan sa Kanya, at pagtatakwil sa kasalanan. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan din na pagpapasan ng sariling krus at pagtatakwil sa sarili. Sabi nga po sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat magtakwil sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Tulad nga po nung napanggit ko sa inyo kanina, sa bayan po namin, literal po nilang pinapasan yung krus. Dahil nagpapasang krus po sila. At pagkatapos nga po nun, meron pa nga po ako na napanood sa Facebook. Nagpapasang krus po, nalakas po yata yung hagupet. So, yung nagpapasang krus, binitawan niya yung krus, tinadyakan po yung lumalo sa kanya. Di ba po? Tapos yung naman may isang nakita ko sa Facebook, nagsawa na po. Binabanan niya yung krus, yung kasama niya, ang pinagpasan niya, tapos siya na po yung humahagupet. Kaya sabi ko, literal na pagpapasan ng krus, yung mga ginagawa po ng ating mga kapatid na hindi pa po nakakakilala. Ang pagpapasan ng krus araw-araw ay nangangahulugang kusang loob na pagtanggap sa mga pagsubok, sakripisyo at disiplina sa buhay, alang-alang sa pagsunod sa Kanya. Ito ay ang pagtatakwil sa sariling makasariling hangarin upang isabuhay ang kalooban ng Diyos araw-araw. Diyan po, katulad po ngayon, nandito naman po ako. Madalas po hinahanap po ako ng president ng TODA namin. Kasi nga po, ako po yung may kapasidad na mag-ayos at mag-deliver ng videoke, pati po ng samahan, videoke po ng samahan. Hinahanap po ako. At lagi po akong binubuli o yung binibiro ng aming TODA president. Sabi, Michael, magsisimba ka na naman, baka lumagpas ka na niyan sa langit. Kasi napapabayaan mo na itong videoke mo at videoke ng samahan. Huwag ka na magsimba, sabi ngayon. Sabi ko, hindi ko po ipagpapalit yung arkila ng videoke. Patungo po sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Kristo, sa ating Diyos. At minsan nga po, biniro nga po ako ng Biyernes lang. Ang bigayan pala ng ayuda natin ng 5K sa linggo. O paano hindi ka makakatanggap? Hindi ko po ipagpapalit yung 5,000 sa pagsiserve ko kay Lord. Mas pa po din yung matatanggap
nawalan po siya ng ribo. Hindi ko po siya binastos, pero the way na I speak here, ganun po yung pagsasalita ko sa kanya. Kaya natawa lang po siya. Sabi ko, hindi ko po ipagpapalit ng 5,000 kahit ngayong pang-araw na linggo yung bigay ng ayuda. Never po. Kasi mas gusto ko pa pong maglingkod sa ating Panginoon, mag-share ng kanyang salita, kaysa dun sa material na bagay, na worldly things po. Amen po? Pang-apat na pala po tayo. So, buhay na pakikipag-ugnayan o yung living connection to our God. Ang pananampalataya ay ang tulay na nag-uugnay sa tao sa Diyos. Sabi nga po, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ po. Ito ay nagpapakita na ang tao ay umaasa sa Diyos araw-araw. Sabi nga po sa Proverbs 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Ulitin ko po ulit, hindi ko po dahil ipinagmamayabang ko po ito, ay hindi po sa akin. Pinagmamayabang ko nga po ito at hindi ko po makakalimutan. Yung pong gawa ng Panginoon po sa buhay ko po, at sa buhay po namin, mag-asawa, sa buhay ng Bautista family po, na talaga pong natatandaan ko po no, na mula pa lamang po sa pagkuha po ng exam po papuntang Korea, talagang hindi ko po makakaligtaan no, na alam ko po ako po yung pinakakulelat sa klase namin. Dahil ako nga po yung isa na sa may edad, ang hirap po tandaan yung mga salita ng Korea. Kaya po nangangamba po ako, not lean on my understanding, but from the help of our God. Nakapasa po ako sa exam. At yung po alam kong matatalino, at pinakamatatalino sa klase namin, hindi po sila nakapasa. Sa madaling salita nga po, sa 50 student na nag-apply po dun sa batch ko po, isa lang po ang nakapasa. At yung pong nakapasa nga na yun, at ito po yung nakatayo sa inyong harapan. Natapos po yung 10 years contract na bonus po. Bonus lang pala po sa akin yun. Ulitin ko po, bonus lang po yung binigay ng Panginoon na yun na makapagtrabaho po ako ng 10 years sa Korea. Kasi the main reason niya kung bakit niya ako dinala sa Korea ay para makilala ko po ng lubusan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po? At hindi po po nagtatapos yung trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Si Matthew po, yung anak po namin, na nakapasa po yung college, na nakakatuwa naman po ay naging magna cum laude. And after po that, lumipas ang isang taon, kumuha po siya ng board exam, nakapasa rin po. At hindi lang po yun, nung unang nag-apply po siya doon sa malapit sa school sa amin, na-denied po siya o hindi qualified. Kaya talagang umiiyak po yung anak namin, pero sinabi ko po, Matthew, kapag may sinaradong pintuan sa iyo si Lord, may ibubukas siyang bintana. Di ba kung mas marami ang bintana kaysa sa pinto ng bahay natin? Ganun po ang ginawa kay Matthew sa anak po namin. Nakapasa po siya dito sa Yama, sa may Bukawi po. At lagi ko pong binabanggit sa inyo, I'm glad to my son because he is an assistant coach sa Yama. Na mali pala po ako. Hindi pala po siya assistant coach. Sa kasalukuyan po ngayon, he is the head coach of Dr. Yana University. At kung saan-saan na po dinadala yung anak namin para mag-coach ng mga estudyante ng Yama. At kung ano na pong paligsahan. At ngayon lang po ang Yama na nakatanggap na nakarating po sila sa Bataan. Bataan ba? Tarlac upang ipanlaban ng estudyante ng Yama sa estudyante po ng Tarlac. Ganun po mabuti ang ating Panginoon. Hindi ko po sinasabi ito
pinagmamayabang ko po, anak ko, hindi po. Sinasabi ko po ito at sineshare sa inyo dahil ipinagmamayabang ko po yung ginagawa sa buhay namin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? So, conclusion. Conclusion pala po tayo. Conclusion. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay hindi lang relihiyon, hindi lang tradisyon. At lalong hindi tradisyon, ito ay pagtatayo ng isang malapit na ugnayan sa lumikha ang ating Panginoong Diyos na may kasamang pagtitiwala at paglilingkod na kung saan siya ang nagiging sentro ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Uulitin ko po, hindi po matatawag na relasyon ang pagsama sa mga posisyon, pagpapasal ng krus, pagpipinitensya, paghahanda o pagdalo sa iba't ibang uri ng kapistahan. Dahil ilan lamang po ito sa mga hindi nakakalugod sa paningin ng ating Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay paglapit at koneksyon, pagtitiwala at pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Hebreos 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sabi nga po, di ba? In God I trust. Through Him, nothing is impossible. Worshiping God, napakahalaga po. Dahil pag tayo po'y umaawit sa pamagitan ng pag-awit, sasambahin natin ng Diyos. Bumababa po ang kapangyarihan ng Diyos. Again, let's worship the Lord. Awitan po natin siya ngayong oras na ito. And let's expect that God will increase our faith. Right now, kung ang ating pananampalataya sa Diyos, dahil sa mga nangyayaring mga problema at pagsubok sa buhay natin at sa kapaligiran, nagkakaroon tayo ng pananampalataya, hindi tiyak. Let's worship the Lord and ask God to move in our hearts at tamnan niya ang puso natin ng malalim na pananampalataya sa Kanya. Natagpuan mo na ba ang Diyos? Natagpuan mo na ba ang tunay ng source ng pundasyon ng ating faith si Jesus Christ? Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. At sa ating pag-awit ng pagsamba, ang prayer ko po, maramdaman natin at ma-encounter muli si Jesus Christ. As we sing this song, bawat lyrics po nito, tumimo at magrema sa puso natin at iparamdam po ng Diyos sa atin ang Panginoon Jesus kung gaano po na tayo kamahal. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ang aming Diyos na langit, nais mo namin maramdaman ang presensya ng Banal na Espiritu sa oras ko. Sa gitna ng bawat karutan, paghihirap, Amen, Lord Jesus. sa kabila ng aking matukulan, katapatan mo, O Diyos namin lahat. Let's worship the Lord. Sa puso at damdamin,
itaas mo yung kamay sa Diyos. Itaas mo yung kamay kung ikay nananampalataya na ang Diyos ay kaya kang palayain sa kasalanan right now. Itaas mo yung kamay sa Diyos at bigkasin ng iyong mga labi. Kung ikay nagnanais ng kapayapaan dahil naguguluhan ang iyong isipan, nais ng Diyos na bigyan ka ng kapayapaan. Kung ikaw ay nagnanais na kagalingan, itaas mo ang kamay mo sa Diyos at sabihin mo, right now, Father God, in the name of Jesus, at sa mga lagay na dinamo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nananampalataya ako na pinagaling mo na ako. At sino bang may sakit at karamdaman sa aking mga mahal sa buhay, extend your mighty hands to them, Father God. Release your healing. Release your blessing. Release your favor. In the name of Jesus, oh God. Bigyan mo kami, oh Lord, ng malalim na pananampalataya sa iyo. Na ikaw na Diyos na nangako na hindi kami iwanan, hindi kami pababayaan. Natagpuan ka namin, Panginoon. Natagpuan ka namin at ang kaligtasan, Panginoon. Makakamit namin, O Diyos, sa tangdang panahon, O God. Marami kaming hirap na pinagdadaanan sa mundong ito, pero hindi may kukumpara ang paghihirap na ito, pagtitiis na ito, sa karangalan at kalwalatian na ipaparanas ko sa amin pagdating ng panahon na babalik ka, Panginoong Jesus, para sunduin kaming tapat. Help us, Father God, to be faithful. Find us faithful until your second coming. Find us blameless and spotless, O God. Nawa ang pananampalataya kasing laki ng buto ng mustasa, ma-receive namin right now that it can move mountain, O God. Salamat, Lord. Increase our faith, God. Increase our faith. Increase our faith. Magkaroon man, Panginoon, ng lahat ng uri ng crisis. Magkaroon man ng tagtong ang mga anak ng Diyos na nananampalataya sa iyo. We will lack nothing, O God. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. God, ibubuhos mo yung bigay at pagpapala mula sa langit, Panginoon. We put our trust in you, O God. Salamat, Ama, na maraming sa iyo. Bless Brother Mike, O God. Patuloy mong gamitin ang kanyang buhay, Panginoon, for the advancement, expansion of your kingdom, pati ang kanyang pamilya. Thank you, Father God. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay dumako na po sa ating pagbibigay. Ang pamagat po ng aking ibahagi po sa inyo is paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Matatagpuan po ito sa aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 15 to 16, na ang sabi po dito, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa papamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulutan ng Diyos. Salamat sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Sa verse na ito, ipinapaalala po sa atin ang tunay na paglilingkod at pagpupuri na kinalulutan ng Diyos. Sabi nga po, giving is an act of worship. Hallelujah! Sa aking paglilingkod po sa templo ng Diyos, ang laki po ng pagbabago. Mula po sa financial at maging sa emotional. Dati po, naipatuto ko na po before, nung hindi pa po ako malalim sa Panginoon,
Although kilala ko po ang Lord, pero hindi pa po ganun kalalim ang relationship po namin sa Diyos. 20 pesos po, hirap po kami magbigay sa church. Pero sa biyaya ng Diyos ngayon, na mas kilala po namin siya, na siya po ang great provider, thousands po, hindi na po kami nahihirapang magbigay. Sapagkat ang lahat ng meron po tayo ngayon ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Additional po na verse ang aking ibababa sa Kawikaan chapter 19, verse 17. Ang tumutulong sa mahirap ay parang nagpapakutang sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbabayad sa kabutihang ginawa niya. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kinikilala ito ng Diyos bilang paglilingkod sa Kanya. Ang Diyos ang mismong magbabalik ng kabutihang ginawa, maaaring sa anyo ng biyaya, kapayapaan o pagpapala. Tandaan po natin, ang pagtulong sa mahirap ay tanda ng pananampalataya at pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kahapon po, bigla pong nabuksan ang aking kaisipan. Ako po kasi ay isa laging biktima sa pagtulong. Maraming lumalapit sa akin, hihingi or uutang, pero hindi na po ako binabayaran. Kahapon po, may dumating po dito. Akala ko po wala pa pong pumapansin sa kanya. So lumapit din po ako ngayon doon. Sila Pastor LB po pala, binibigyan po siya ng pagkain. Pero tinatagyan po niya yung pagkain kasi mas gusto niya raw pera. So di ba may question doon? Bakit ayaw niya ng pagkain? So doon po ako, actually, napakalaking lesson po yun sa akin. At sinabihan pa ako ni Pastora, isa rin to eh. Sabi niya ganun sa akin. Kasi lagi po talaga akong biktima. Na minsan tinadalan pa po ako ng letter para daw ito yung bill niya, ito yung ganito niya. Sabi niya, pwede ba pumunta sa church niyo, humingi ng tulong. At laging sinasabi ni Pastora, ang church ay hindi magbibigay ng pera. Ito ay sambahan, panalangin. So, prayer ang maaaring ibigay natin sa Kanya. O pagkain ang maaaring ibigay natin sa Kanya. Gaya po ng ating Panginoong Hesus na laging nagbibigay ng pagkain at binanggit po yan ni Pastora LB kanina. So, sa pakikipagkasundo sa Diyos, ito po, isang short testimony din po ito, no, nangyayari din po. So, ayun, kanina is lesson po na huwag na po na magbigay ng pera sa mga kumakatok sa iyo. Maaaring bigyan mo ng pagkain o prayer po ang ibibigay natin. Kasi mas mainam po na magbigay po tayo sa templo ng ating Panginoon sapagkat mas napupunta po ito sa tama. Amen. So, isang short testimony po. Si husband ko po, dumating siya. Natapik po namin yung pagpunta ko po ng Masbate. Na yung church po doon, dahil binagyo po, mga tao doon marami pong nagsisimba na wala pong bubong. So, ang upuan po nila is sira-sira. So, sabi ng asawa ko, nakakaawa naman sila. Sabi ko, Love, ano kaya? Mag-commit ka kaya? Makipag-usap ka kaya kay Lord? Kasi, alam mo ba kaya binibless tayo? Hindi yun para sa atin lahat eh. Kung hindi, pinapadaloy lang ng Panginoon yung pagpapala na yan kasi gusto ng Diyos na magamit ang buhay natin para i-bless din po ang iba. Sabi niya, o sige, mag-pray tayo. Sabihin mo kay Lord na kapag nakaalis ako good 1 month, ibig sabihin, inaalaw niya na magbigay ako doon. Sabi ko, grabe naman, may condition talaga. Sabi ko, kasi ang pagbibigay, walang condition eh. Pero siyempre, sige, nire-respect ko po siya. Sabi ko, sige, pe-prayer tayo at dadagdagan ko yan. 1 click ang medical mo. Sabi ko, Lord, gano'n kami. So, alam niyo po, wala pang 1 buwan, nakaalis po ang asawa ko. Mabuti po ba ang Diyos? Amen! Napakabuti ng Diyos, napakabuti natin ang ating Panginoon. At 1 click po ang medical niya. Grabe si Lord kasi po, lagi pong may sabit
cholesterol, mataas ang high blood po niya. So that time, nagulat po siya. Grabe talaga si Lord, sabi niya. Sabi ko, ganun kabuti ang Diyos. At hindi pa po niya nagtatapos. Nung sabi niya, sige, magbibigay tayo sa church doon. Magiging bubong tayo doon. So, biglang tumawag yung dati kanyang barko. Ang sabi po sa kanya, may bonus po ikaw, Mr. Martinez. I-send mo ang account mo. Sabi po niya, hala, ba't may bonus ako? Di ba sinundahin po talaga niya magkakaroon siya ng utang? Kasi nag-commit siya at sabi ko sa kanya, ito na ang time na mag-commit ka sa Panginoon. So, ayun po, di ba po makita po natin na instead na kukunin po namin sa savings, binigay na po ni Lord ang ibibigay doon. So, hindi lang po yun doon nangyari. Meron din pa akong pakikipag-usap kay Lord na gusto ko, Lord, mag-commit ng first fruit. Sabi ko kung paano yung iba kakabinta ng house and lot. Ako rin din, Lord, ipatry mo sa akin na makabinta po ako. So, dininig po ni Lord yung prayer ko. Answer prayer po ako. Alam niyo po, yung nakawakan ko na po yung commission, si Teresa, sabi ko, ibigay mo sa akin yung GCash account. Hindi po ako mapakali na hawak-hawak ko po yung pera na hindi sa akin. Kaya sabi ko, grabe po pala talaga si Lord. It's about faith. Amen po, hallelujah. Kaya, ano pa po ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa buhay po natin? So, nasa atin na lang po yun kung paano po natin i-act o sundin yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Amen po, hallelujah. Kaya ngayon po mga kapatid, ating hawakan ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Aming Diyos, Ama sa langit, kami ay lubos na lumalapit sa iyo, na mayroong buong pusong pagpapakumbaba, nagpupurit, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Father God, salamat po sapagkat meron kaming Ama sa langit na aming nalalapitan anytime. Ikaw ang aming tunay na kaibigan. Sabi nga kanina ni Brother Mike, call a friend. Lord God, alam mo po na ang lingkod mo right now, Lord God, na lagi po ako nagpo-call a friend sa iyo. Ikaw ang best friend ko, naming lahat, Panginoon. God, salamat sa mga answers prayer. Salamat sa breakthrough ng buhay po namin. God, patuloy niyo pong gamitin ang mga buhay po namin maging instrumento, Panginoon, na makapag-abot, makapagbigay, tulong sa aming kapwa, lalo na po sa mga mahihirap, Panginoon. God, ang River of God Revival Church, Panginoon, ay gamitin mo na maging instrumento at marami pa pong kaluluwa ang maaabot po nito, Panginoon. Kanina, Lord, sinabi po kanina kung sino pong nais mag-commit para sa pagpapakain ng iyong mga anak, ng iyong mga bata, Lord. God, batid mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kayo ang magpadala ng pagpapala sa buhay po namin upang magagamit ito, Lord God, na mas marami pa pong mga bata na mapapakain, ganoon din po, Lord, ang matatanda, Panginoon, sapagkat hindi lamang physical ang dapat busugin, bagkus maging ang spiritual, Panginoon. Salamat, Ama, sa opportunity. Salamat po, Panginoon. Kasyahan mo po ang bawat ihandog po namin, Ama, at ang aming dalangin, magagamit po ito sa gawain ng iyong templo. Sa iyo po ang lahat ng papuri pa sa salamat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Tagumpay ng aming gawain ngayong umaga. Salamat mo Diyos. Muli mo dinagdagan ang aming pananampalataya. Minsan po ang pananampalataya ito nababawasan, nagkakaroon ng shaking sa mga pagsubok na dumarating. Ipahintulad ko, Ama, na kahit kasing laki ng butil, ng buto ng mustasa, ay huwag mawala ang pananampalataya sa buhay ng iyong mga anak. God, i-declare po namin sa buong isang linggong ito na aming kakaharapin,
Ikaw ang magpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. Divine protection, divine intervention, Panginoon, ipagkakaroon mo po sa aming lahat. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalataya, matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig, kahabagan at biyaya ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo tayong lahat na mapayapa. Taglayin natin ang pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad. Nawa, ano man ang nagawa ng kasalanan ng kapwa natin sa atin, i-release natin ang forgiveness sa kanila kung paano pinatawad tayo ng Diyos. God bless everyone. Maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' name.